being here today. Sa mga several weeks na meeting natin, kamusta ka ngayon? Hindi ko pa rin talaga alam, Dok. Hindi talaga ako makapaniwala eh. Kasi parang sobrang bilis ng pangyayari. Alam mo yung pakiramdam na parang nung isang araw lang kasama ko pa sila. Tapos biglang ngayon wala na. Hindi mo sila makakasama ng buhay. Yung sense na nararamdaman mo ay disbelief. Dahil napaka-makapangyarihan at ito ay hindi naman nagre-revolve para sa'yo. At lahat naman ng bagay nagbabago dahil nga sa pinagdaanan na nangyari sa'yo. At hindi ka naman siguro preparado para dito. At natural lang yun. Oo nga eh. Alam mo yung pakiramdam na minsan ina-expect ko na bigla na lang siya lalabas sa pintuan at makikita ko siya. Minsan naman ina-expect ko na tatawag na lang siya sa akin. Kaso biglang dadating yung point na ma-realize mo na hindi na pala mangyayari ulit yun at doon, napakasakit talaga nun. Yun nga, napakasakit nga nung nangyari sa'yo na naka-experience ka talaga ng ganyang pangyayari dahil nga sa napagdaanan mo. Pero alam ko, mahirap talaga mawalan ng mahal sa buhay. Yun nga po eh. Minsan parang naiisip ko na siguro baka meron pa akong ibang mas nagawa para mas mapabuti ng relasyon namin ganun ba? Baka meron akong things na nagawa dito. Ang guilt ay napaka-common lang na parte ng grief o ng paglulusa. Pero, pwede mo ba sabihin sa akin kung ano yung mga hindi mo pa na-resolve sa'yo? At sa mga hindi mo pa nagagawa nung nabubuhay pa siya, ano ba yung mga regrets mo na hindi mo ba na-ano sa kanya? May pakita, gano'n. Minsan po, naiisip ko yung huling pag-uusap namin. Napakaikli lang po kasi talaga nun. Parang minsan naiisip ko na siguro baka dapat mas pinaramdam ko pa kung gaano ko siya kamahal. Nagigilty ako kasi huling pag-uusap na pala namin yun pero napakaikli lang po. So, yung nararamdaman mo na yun ay yung last moment o ang huling paalam. Lahat naman ng tao ay nakakaranas ng ganun. Na gusto talaga may sabihin sa mga tao, gusto talaga may paalam sila bago sila mamayapat. So, para sa akin, kailangan talaga maging meaningful din yung pag-ganun. Pero yun ang kaso nga sa'yo, parang nagre-regret ka din po talaga. Oo nga po eh. Palagi ko pong wish na sana mabigyan pa kami ng isang huling pagkakataon na magkasama na maiparamdam ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Napaka-understandable naman din naman yun. Pero lahat naman ng tao na yun ay nakakaramdam din ng gano'n, yung last words o yung huling paalam na sinabi ko kanina. So, napaka-klaro naman dito na yung tao yun ay napaka-importante din sa'yo. At ito ay napaka-importante na alam mo rin na hindi mo rin aware na nandito nakapagpaalam sa kanya bilang isang kapwa mo sa kanya. Oo nga po eh. Hindi ko lang po talaga alam kung paano ko titigilan itong nararamdaman ko na parang pakiramdam ko po kasi nag-fail ako. Yun po. Mahirap talaga ipasan yung mga ganyang bagay. Lalo na bago lang ito sa'yo pangyayari na lumanap sa'yo yung buhay. Pero bilang parte na aming trabaho, tutulungan ka namin na iproseso itong emotion na to at ipakita mo rin sa sarili mo yung compassion at sa kapwa mo rin. Sa pamamagitan nito, okay lang naman din mag-regret sa buhay. Lahat naman tayo nagre-regret sa mga pinagdadaanan ng magsaklap sa ating buhay. At importante lang na i-remind mo na nandito lang kami at nandyan din ang mga pamilya mo nakaagapay sa iyo at nandito kami para gumamay din sa iyo bilang professional. Siguro nga po, tama ka. Siguro kailangan ko lang din po masanay sa pakiramdam na maging malungkot at kailangan ko yung tanggapin. Wala namang bagay o proseso ng ipapakita ang pagluluksa o grief. Marami namang emotions na pwede natin ibigay sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na gusto ipakita doon sa ano yun. Pero ang emosyon natin ay parang alon. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Hindi natin siya makokontrol pero kaya natin silang diktahan o i-lead kung saan patutungo yung emosyon na yun. Pero okay lang naman yung kung anong mangyari. Tutulungan ka pa rin namin kahit anong mangyari na i-dikta kung ano yung mga proseso ng emosyon na para matulong para sa iyo. At bilang isang professional, gagawin namin ang lahat para maka-move on ka at makabangon ka sa ganung pangyayari bilang isang tao. Yun lang po siguro. Maraming salamat po. Malaking tulong na po sa akin yung naibahagi ko yung nararamdaman ko po sa inyo. Napakasaya ko rin at napakagalak na nangyari din na nag-share ka rin sa akin ng ganitong problema na
concerning para sa iyo at okay lang yun at gagawin talaga namin ang aming makakaya na makabangon kami. Yun na. So it's good to see you today. So, kamusta ka naman ba? Alam ko hindi madali sa'yo ang mga nararamdaman mo nitong nakaraan. Pero how are you holding up? Yun nga po, magpapakatotoo lang ako. Pero yung hindi ko po malaman ay nandito pa rin po sila nabubuhay. Pero hindi ko po maipakita kung nag-grief po ba ako o hindi. At ako po ay masyado nagigilid sa pag-iisip na ganun dahil nga alam ko kung may malubha silang sakot. Pero niisip ko rin naman na alam kong kukunin na sila. Pero yun nga, parang nawawalan din po ako ng pag-asa. So, that what you're feeling right now is called grief. So, to be specific, that is anticipatory grief. So, yung nararamdaman mong anticipatory grief is very confusing. Kasi nga, minsan maramdaman mo na parang nag-relate ka na sa isang tao kahit nandiyan pa naman sila. Often then ay makakaramdam ka rin ng guilt during this grief process. Yun nga po, ang nararamdaman ko po ay kailangan ko po maging malakas at kailangan ko rin po maging nandun para sa kanila na masasaksihan ko po sila na nag-fall apart. Pero kailangan ko po talaga na nandun ako at kabayan ko din sila bilang isang parte ng mga. Oh, so your feelings is understandable. Kasi nga, you care for them, di ba? You want them to gusto nyo pa siya makasama. And ayun nga, minsan medyo mahirap to kasi ang gift na ito is very consuming of energy. So, it's okay lang din naman na mapagod ka minsan. So, yun po, magiging positibo na lang po ako sa pananaw ko sa buhay at sa paligid din nila. Pero deep inside po talaga, ako po'y natatakot or nakakaroon po ko ng fear of the unknown. Paano po ba kung may masabi po ba ako sa kanila or may magawa akong masama para sa kanila? Parang nakakabala po ba ako, nakakagambala po ba ako sa kanila? Okay, so yung nararamdaman mo na yan na baka may magawa kang mali or baka hindi tamang magawa mo is very normal and many people experience that din. Kasi nga, ayun lang naman ang gusto mo. You want them to, gusto mo sila makasama. Ayun. So, naiintindihan ko na very struggling tong situation na sa'yo. Minsan nga po nararamdaman ko na napaka-selfish or makasarili ko dahil sa pag-iisip ko na parang gano'n. Pero nararamdaman ko po na di lang naman ako ang taong nagdadanas ng ganito at kasama ko rin yung pamilya ko na dinadanas din itong pagsulong. Okay, so lagi mong tatandaan na your feelings are valid. Yung nararamdaman mong yan is very valid. Kasi nga, hindi naman porket nag-grief ka is kailangan mong i-ignore ang sarili mong feelings. You can always think about your feelings while also being there for the person you love. Pwede kang mag-grief habang pinapakita mo sa taong mahal mo na ayun na, may support ka sa kanila, mahal mo siya. Yun nga po parang ang gusto ko po ay nandun po ako sa kanila palagi. At minsan talaga nararamdaman ko yung parang tulala ko or numbness or parang tuliro, parang ano pong tamang term na dahil nga po sa nangyari sa akin na sa kinakaharap ko. At minsan talaga hindi ko siya ma-handle sa akin bilang isang tao. So, yung nararamdaman mo na numbness or yung sinasabi na parang natutuliro ka is your mind's way of protecting you from being too overwhelmed. So, normal lang yan kasi nga mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon and it's very understandable to feel that way. Especially kasi nga ginagawa mo lang naman yung best mo under such difficult circumstances. Sana nga po marunong po akong magpaalam sa kanila or paano magpaalam ng proper dahil nga po, bago lang po talaga to sa akin pero hindi ko po talaga alam kung paano gawin o simulan dahil nga po, bago lang po itong dinanas ko sa parte ng aking buhay. Okay, so what you're saying is you want to know how to say your final goodbye pero ayun nga, it's not always about the final goodbyes or the farewells. It's also about making memories, specifically making memories with your loved ones, lalo na sa mga huling yugto nito sa buhay. It's very important that you make them feel loved, especially in their last times in this world. So, that's it po at yun lang po. Okay, so it's very important for you to understand na your presence here is very essential and you are always very welcome in this place. You can always find someone to talk to and you can always come to me if ever na may gusto kong pag-usapan or masyadong mabigat na ang nararamdaman mo.
At ayun nga, alam ko hindi magiging madali itong process na pagdadaanan mo. Pero you can always come here if ever need mo ng support or need mo ng makausap. You can always go through the process of grief and I know we can go through this. So, yun lang. Maraming salamat.